Kagagaling lang ni Ana sa supermarket. Puno ang mga bag ng groceries. Nagmamadali siya pa uwi. May espesyal na hapunan siyang ihahanda. Kaarawan niya kasi, ika-40 taong gulang na. Imbitado lang ay ang mga pinakamalalapit na kaibigan at pamilya. Habang naglalakad sa parking lot, abala siya sa pag-iisip. Bigla na lang may malakas na tumulak sa kanya mula sa likod. Nabitiwan niya ang mga dala at nagkandahulog ang laman sa semento. Aray ko! Sabi ni Ana, natataranta, masakit ang pagkakabagsak. Isang lalaki ang lumapit agad sa kanya, halatang kabado at nagsisisi. Diyos ko, miss, pasensya na. Hindi kita nakita. Saan ka ba nanggaling? Nag-aalalang, sabi ng lalaki. Aba, halos agasaan mo na ako. Bakit binibigyan ng lisensya yung mga katulad mo? Naiinis na sabi ni Ana habang hinahaplos ang kanyang braso. Nagbaba ng boses ang lalaki. Humingi siya ng paumanhin at inalok si Ana ng tulong. Ako nang may kasalanan. Pasensya na talaga. Ihahatid na lang kita pa uwi. Ako na rin ang pupulot sa mga nahulog mong pinamili. Habang unti-unting kumakalma si Ana, naisip niyang kasalanan din naman niya. Nalunod siya sa sariling iniisip, kaya't pumayag na rin siyang magpahatid. Ako rin ang may pagkukulang. Sobrang lalim ng iniisip ko. Salamat kung maihahatid mo ako. Ako nga pala si Ana. Malumanay na ang boses niya ngayon. Ako naman si Matthew. Ikinalulugod kong makilala ka. Nakangiting sabi nito. Sa biyahe pa uwi, naging magaan ang kwentuhan ng dalawa. Swerte ng asawa mo. Maganda ka na. Mukhang matalino ka pa. Ako, iniwan ako ng asawa ko. May anak pa kaming maliit. Pero ayos lang, buhay pa rin. Sabi ni Matthew. Biglang nanahimik si Ana. Tinamaan siya sa tanong. Matagal na silang kasal ng asawa niya, pero hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. Ayaw na rin niyang magkwento pa, lalo na sa isang bagong kakilala. Wala kaming anak. Maikling sagot ni Ana. Pasensya na kung na-offend kita. Nag-aalang sabi ni Matthew. Hindi, okay lang. Medyo mababa lang siguro ang pasensya ko lately. Salamat ulit sa paghatid sa akin. Pagdating sa malaking bahay nila, nagpaalam na si Matthew. Naiwan si Ana, mabilis na nag-unpack at naghanda ng hapunan. Malapit nang dumating ang mga bisita, pero wala pa rin ang asawa niyang si Christopher. Tinawagan niya ito, pero hindi sumasagot. Hindi na naman siya uuwi agad. Mahinang buntong hininga ni Ana. Sanay na si Ana na laging late umuwi si Christopher. Lagi raw may urgent project, palaging iritable, palagi na lang siyang mag-isa sa bahay. Nag-ring ang doorbell. Sa intercom, nakita niya sina Gwen at Wes. Matagal na nilang kaibigan mula pa kolehiyo. Ana, parang hindi ka tumatanda. Mukhang 25 ka pa rin. Nakangiting sabi ni Gwen. Maligayang kaarawan, Ana. Nasa na si hardworking mister mo? Sabi ni Wes, sabay abot ng bulaklak. Pinilit ngumiti ni Ana. Alam niyo naman si Christopher, laging may meeting, project, business. Napairap si Gwen, halatang naiinis. Hindi ko na talaga maintindihan, lagi ka nalang mag-isa. Bakit hindi ka magtrabaho? Kailangan namin ng architect sa company ni Wes. Di ba? Ikaw ang top sa batch natin noon. Gusto ko sana, pero ayaw ni Christopher. Mahinang sabi ni Ana. Pasensya ka na ha. Pero sasabihin ko na, ang selfish ni Christopher, ginawa ka niyong tagapagluto at tagalinis. At ikaw, tinitiis mo ang lahat. Prangkang sabi ni Gwen. Hay nako, halina kayo kumain na lang muna. Masaya kung nandito kayo. Pag-iiba ni Ana ng usapan. Naging masaya naman ang hapunan kahit papaano. Nang biglang dumating si Christopher, wala man lang siyang bulaklak o regalo. Hindi na napigilang magkomento ni Gwen. Christopher, birthday ng asawa mo. Nasaan ang regalo o kahit bulaklak man lang? Pasensya na, busy ako sa trabaho. Ana, happy birthday, sabi ni Christopher at parang pulang pakialam. Pinilit ngumiti ni Ana habang binubuksan ang kahon. Alahas na naman, walang effort, walang puso. Sa buong gabi, puro cellphone lang si Christopher. Pag alis ng mga bisita, tumahimik muli ang bahay. Christopher, kahit nasa bahay ka, parang wala ka naman dito.
Mahina at puno ng lungkot na sabi ni Ana. Huwag mo nga akong kulitin. Nagtatrabaho ako. Naiiritang sabi ni Christopher. Walang imik si Ana. Dumiretso sa kwarto at doon na siya umiyak. Tahimik pero puno ng sakit. Mag-asawa nga sila pero pakiramdam niya mag-isa pa rin siya. Lalo na't wala siyang anak. Lalo na't malamig ang mundo ng asawa niya. Sa sumunod na araw, nagising siya ng maaga. Wala sa tabi niya si Christopher. May kutob si Ana. Dahan-dahan siyang sumilip sa study. At doon, nakita niya si Christopher. Tulog sa sofa, balot sa sariling jacket. Tuloy-tuloy ang tibok ng puso ni Ana. Naisip niya, ano na bang nangyayari sa amin? Makaraan ng ilang oras, bumaba si Ana sa sala. Tahimik na nakaupo si Christopher sa isang upuan, nakatingin sa labas ng bintana habang hawak ang tasa ng kape. Wala siyang kamalay-malay na nandoon na ang kanyang asawa. Chris, ang tagal mo ng parang ibang tao. May problema ba? Natulog ka sa opisina. Iniiwasan mo ba ako? May problema ba sa trabaho? Ano ba talagang nangyayari? Mahina pero seryoso ang boses ni Ana. Kailangan na nating mag-usap, sabi ni Christopher, kalma at parang walang emosyon. Ako rin, gusto kong makipag-usap. Alam kong tututol ka, pero napagdesisyonan ko na magtatrabaho na ako ulit. Subalit, pinutol ni Christopher ang kanyang mga sasabihin. May mahal na akong iba. Buntis na siya at magkakaanak na kami. Parang biglang umikot ang mundo ni Ana. Nanlalabo ang paningin niya. Nanginginig ang mga tuhod niya. Halos hindi na makatayo. Gano'n na katagal ang relasyon niyo? Namumutla. Nanginginig ang boses ni Ana. Ano pang silbi ng tanong na yan? Kahapon ko lang nalaman na buntis na siya. At ang importante, magkakaanak na kami. Sabi ni Christopher nang hindi siya nililingon. Salamat. Salamat at hindi mo sinira ang birthday ko kahapon. Mahina at halos pabulong ang boses ni Ana. Umuulan ng luha sa pisngi ni Ana. Hindi na niya kayang pigilan. Tigil-tigilan mo na yung drama. Huwag na tayo mag-hysterical, okay? Matatanda na tayo. Sabi ni Christopher at walang emosyon. Wala ka na bang pakialam sa nararamdaman ko? Galit na pero puno ng sakit na sabi ni Ana. Ikaw, may pakialam ka ba sa akin? 40 taong gulang na ako, Ana. Lahat ng kakilala ko may anak na. Tayo wala. Ano bang meron tayo? Sabi ni Christopher at tumaas na ang boses. Umiyak si Ana at nanginginig ang tinig. Ang kapal ng mukha mong isisi sa akin yan. Alam mo ba kung ilang doktor na ang pinuntahan ko? Ilang gabi ako umiiyak sa sakit ng katawan at damdamin. Tumayo si Christopher at malamig ang tinig. Tama na yung drama. Lahat ng tao naghihiwalay. Ganyan talaga. Tanggapin mo na. Magkakaanak na ako sa ibang babae. At sa wakas, magiging masaya na rin ako. Matapos sabihin ang mga salitang yon, tumalikod si Christopher, lumabas ng bahay at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Ana, wasak, nakaluhod sa sahig, umiiyak sa sakit at kahihiyan. Samantala, si Christopher buong yabang na nagtungo sa kondo ni Ellen. Ang kabit niyang buntis. May dalang ngiti, akala niya'y mainit ang salubong. Ayan, nakausap ko na si Ana. Sinabi ko ng lahat sa kanya. Pwede na tayong magsimula ng bago. Nakangiting sabi ni Christopher. Pero pagpasok niya, nagulat siya na kaimpake si Ellen. Malaking maleta at halatang aalis. Oh, pupunta tayo kung saan? Surprise ba to? Nagbibiro pang sabi ni Christopher habang papalapit kay Ellen. Ah, hindi kita inaasahan ngayon. Pabulong na sabi nito. So, aalis tayo? Naguguluhang tanong ni Christopher. Nagtaray si Ellen, kunwaring nasaktan. Aalis tayo. Papunta sa mansyon yung maganda. Kasi yung asawa mong si Ana, mag-isa lang sa malaking bahay habang tayo parang sardinas dito sa maliit na unit. Nagkibit balikat si Christopher. Wala pa siyang malilipatang bahay. Kailangan ko munang bilhan siya ng kondo. Hindi ko naman siya pwedeng basta-basta itapon sa lansangan. Nagsalita si Ellen at halos maiyak na. Ano raw? Kami na nga ang pamilya mo ngayon. 3 na tayo. At dito tayo sa siksikan nakatira.
Habang siya nagpapakasarap sa mansyon, hindi ako papayag. Napakamot si Christopher sa batok. Sa loob-loob niya, hindi ito ang reaksyong inaasahan ko. Pero wala na rin siyang nagawa. O sige na, lilipat tayo. Huwag ka nang umiyak. Ayokong ma-stress ang baby natin. Sa kabilang dako naman, si Ana, naiwan sa bahay, hindi makakilos. Naupo siya sa sofa, parang wala sa sarili. Parang bangungot ang lahat. Biro lang to. Prank lang to. Babalik siya mamaya at sasabihin, biro lang. Paulit-ulit, walang buhay ang boses ni Ana. Nagring ang cellphone, nanlaki ang mga mata niya. Si Christopher ang tumatawag. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya iyon. May nakita na akong apartment. Puntahan mo na lang. Ayoko nang palakihin pa to. Sabi ni Christopher, walang emosyon at diretso sa punto. Hindi man lang siya tinanong kung okay siya. Basta nalang iniwan, basta nalang tinanggal sa buhay. Nilagyan ni Ana ng herbal tea ang tasa at umupo sa terrace ng bahay na minahal niya. Bahay na pinundar nilang mag-asawa noon pa. Bahay na may alaala ng pagmamahalan at ngayon, alaala ng pagtataksil. Walang hiya ka? Pabulong habang pinupunasan ng luha na sabi ni Ana. Sinubukan niyang buuin ang sarili, pero ang masasayang alaala, ang mga ngiti, tawanan at pangarap, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Dumilim ng paligid, hindi niya namalayang gabi na pala. Sa gitna ng katahimikan, bumalik si Christopher at muli, walang emosyon. Bakit mo binaba yung tawag? Tinatawagan kita. Pwede bang mag-usap tayo ng maayos? Tapusin na natin to. Ako na mismo ang nagsasabi. Hindi kita pinipilit at ayokong palakihin pa to. Sabi ni Christopher, walang emosyon sa mukha nito. Galit at nanginginig ang boses ni Ana. Anong ibig mong sabihin? Tapos na? Ganun na lang? Parang walang nangyari? At dito nagsimula ang dulo ng isang kwento. Isang pag-ibig na unti-unting nabulok. Isang kasinungalingang binuo sa katahimikan at isang babae na sa kabila ng lahat ay matututong muli na mahalin ang sarili. Hindi kita pinipigilan. Anong ibig mong sabihin? Anong hindi mo maintindihan? Christopher, hindi kita pinipigilan. Kung gusto mong sumama sa kabit mo, sige. Pero Ana, nakahanap na ako ng apartment para sa'yo. Doon ka na tumuloy. Bakit, Christopher? Ako, nasa sarili kong bahay at hindi ko to isusuko para sa kabit mo. Kung wala ka ng ibang paraan, ibenta natin ang bahay na to at hatiin ang kikitain. Sa palagay ko, patas yun. Pero nag-alinlangan si Christopher. Ana, kung matatandaan mo, ang bahay na to ay nakapangalan sa mama ko. At higit pa riyan, hindi natin basta pwedeng ibenta dahil nakasangla pa to. Napahalukip-kip si Ana. Aha, ayan. Kaya pala ipinilit mong sa pangalan ng mama mo ipangalan ng bahay na to. Sigurado ka na agad sa backup mo. Naalala mo ba? Ibinenta ko ang sarili kong apartment noon para maka-invest dito. Ibinigay kong lahat. Lahat ng meron ako para sa bahay na to. Puno ng emosyon pero pinilit niyang pakalmahin ang boses. Napabuntong hininga si Christopher. Alam kong ginawa mo yun. Kaya nga sinasabi ko na may apartment na ako para sa'yo. Tingnan mo muna. Pagkatapos niyan, ayusin na natin ang deal. Pati na rin ang annulment. Eh di mabuti. Tumira ka na rito. Pero tandaan mo, lahat ng ginagawa mo, may kapalit. Sa huli, pananagutan mo lahat ng sakit na idinulot mo sa akin. Mariing sabi ni Ana na puno ng sakit. Kinabukasan, pinuntahan ni Ana ang apartment na nahanap para sa kanya. Habang nasa biyahe, sari-sari ang pumapasok sa isip niya. Kung gaano sila kasaya ni Christopher noon, ang dami ng pinagdaanan nila para maabot ang mga pangarap at kung gaano kahirap buuin ang bahay na yon. Naalala niya rin kung paanong isinantabi niya ang sariling karera para suportahan si Christopher, pati ng pagtulong niya sa mga proyekto ng asawa. Ngunit higit sa lahat, hindi niya maintindihan kung paanong ganoon na lang kadaling pinalitan siya nito. Nauunawaan ni Ana na ang kakulangan nila sa anak ang ugat ng lahat. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Ilang doktor na bang pinuntahan nila? Ilang pills at injections na bang tiniis niya? Lahat ay wala ring silbi.
Walang makapagpaliwanag kung bakit sa dami ng taon nilang mag-asawa, nanatili silang walang anak. Hindi man siya sinisisi ni Christopher ng direkta, ramdam niya ang tingin nito, siya ang may problema. Masakit para kay Ana tuwing binabanggit ni Christopher sina Gwen at Wes, ang anak nila ng kabit niyang si Ellen. Sa kaiisip, hindi niya namalayang nasa harap na siya ng bagong tirahan. Nasa ikalimang palapag ang apartment, maluwag, maliwanag, hindi man kasing ganda ng bahay nila, okay na rin yon para sa bagong simula. Kung saan ako nagsimula, doon din pala ako babalik. Mahinang bulong ni Ana. Kinabukasan, halos tapos na siyang mag-impake. Dinala lang niya ang mga gamit na sa kanya talaga. Habang naglalakad palabas, lumingon siya sa tahanang dati pinuno ng alaala. Ngunit hindi kailanman naging tahanan ng tunay na kaligayahan. "Christopher! Anong ginagawa niya rito?" Sigaw ng isang babae mula sa likuran. Pagharap ni Ana, nakita niya ang isang mas batang babae. Mga 20 taon na ang tanda ni Ana dito. Maganda, mukhang kumpiyansa sa sarili, at pwede nang mapagkamalang anak ni Christopher. Napangiti si Ana kahit may bigat sa dibdib. Gusto na sana niyang tumakbo palayo pero pinilit niyang maging kalmado. "Ako pa rin ang may-ari ng bahay na to, Iha. At by the way, ako pa rin ang legal na asawa ng lalaking kinakasama mo. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Wala ka bang kahihiyan? Wala na ba kayong konsensya? Saan ba kayo nanggaling at parang normal lang ang ganito sa inyo?" Matapang na sabi ni Ana. Napalingon siya kay Christopher. "Christopher, sinabi ko naman 'di ba? Ayokong nandito ang kabit mo bago pa ako umalis." Hindi siya kabit. Ina siya ng anak ko. At itigil mo ang pag-iinarte. Wala tayong mapapalarian. Modernong panahon na ngayon. Sagot ni Christopher, medyo pasigaw. Tumawa ng mapait si Ana. "Oo nga. Moderno na raw. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi mo kailanman naintindihan ng mga tao. Tingnan mo siya, may nakasulat na sa noo, naghahanap ng mayaman." Tahimik lang si Christopher, bahagyang nakakunot ang noo. Si Ellen naman, nagsimulang haplusin ang tiyan. Halos wala pang ang bakas ng pagbubuntis. Hindi napigilan ni Ana ang mapangiti. "Anong pangalan mo, Iha?" Tanong niya kay Ellen. "Christopher, artista pa lang napili mo. Sigurado ako marami ka pang sorpresa na matatanggap mula sa kanya." Tumunog ang cellphone ni Ana. Isang text ang dumating. Ang taxi. Bitbit ang 2 malalaking maleta. Tumungo siya sa labas. Tahimik siyang pinanood ni Christopher. May kung anong hindi siya mapakali. Parang may mali. Bahagya pa nga siyang gustong humabol. Pero mabilis na bumalik si Ellen sa harap niya. Parang alam nito na may nararamdaman si Christopher, kaya dali-dali niyang iniagaw ang atensyon. "Christopher, parang may kirot sa puson ko." "Nako, huwag kang mag-alala, mahal. Magpahinga ka lang. Sabi ng doktor, iwasan mong stress." Nag-aalalang sabi ni Christopher. Maingat siyang inalalay ni Christopher paupo. Samantalang si Ana, lumabas ng bahay na dating minahal. Dala ang dignidad hanggang dulo. Masakit para sa kanyang makitang ang babaeng sumira sa kanilang pamilya ay tinatrato ngayon ng asawa niya na may lambing at malasakit. At siya, wala siyang ideya kung anong naghihintay sa kanyang bukas. Sa taxi, doon na siya tuluyang umiyak. "Ma'am, ayos lang po ba kayo? May maitutulong ba ako?" Tanong ng taxi driver. "Pasensya na po, hindi ko na talaga napigilan. Dinala po ng asawa ko sa bahay namin ang buntis niyang kabit. Yun lang." "Naku ma'am, sa ganda niyo, imposible kayong mapalitan. Ang tanga naman ng asawa niyo." Kasi 40 na ako, pinili niyang mas bata." Naluluhang sabi ni Ana. "Aba ma'am, sa edad mong yan, nasa tamang panahon ka pa para magmahal, mabuhay at umunlad. Yang kabataan, puro hangin lang ang nasa ulo niyan. Ako nga, 67 na. Maniwala ka ma'am, aayos din ang lahat para sa'yo. At pag dumating yung araw na babalik siya sa'yo, tanungin mo ang sarili mo, kailangan mo pa ba siya?" Ngumiti si Ana kahit may luha pa sa mata. Taimtim ang pasasalamat niya sa mabait na estrangherong ito, na sa simpleng salita, naibsan ang bigat ng kanyang puso. Nakinig si Ana sa mga sinabi ng taxi driver, at kahit paano, unti-unting sumibol sa puso niya ang pag-asa na baka
may mas masayang bukas na naghihintay sa kanya. Sa unang buwan ni Ana sa bagong tirahan, unti-unti niyang inaayos ang buhay niya. Maluwag at komportable ang apartment sa bagong gusali, pero hindi pa rin yun maikukumpara sa dating bahay na naging tahanan niya ng maraming taon. Kung tutuusin, baka nabaliw si Ana sa lungkot at mga alaala kung wala ang mga kaibigan na sina Gwen at Wes na todo ang suporta sa kanya. Si Wes, agad siyang tinanggap sa kumpanya nito, walang tanong-tanong. Unti-unti, nakasanayan ni Ana ang bago niyang trabaho. Magiliw ang mga kasamahan at nang matanggap niya ang una niyang sweldo pagkatapos ng napakatagal na panahon, para siyang lumulutang sa saya. Palagi namang dumadalaw si Gwen sa bahay ni Ana. Si Wes naman, sa sariling kusa, tuluyan ang pinutol ang ugnayan kay Christopher. Isang beses lang siyang tinawagan nito nang malaman ang nangyari at hindi niya kinampihan ang kaibigang taksil. Isang gabi, kinailangan ni Ana na mag-overtime sa trabaho. May rush na project na halos hindi matapos-tapos. Si Wes halos mawala na ng pag-asa. Sigurado na siyang babagsak ang kumpanya at ililipat ang client sa kalaban. Pero si Ana, inalala ang lahat ng natutunan niya sa universidad at buong pusong tinapos ang trabaho. Iniwan niya ito sa mesa ni Wes bago lumabas ng opisina. Paglabas niya, malamig at basa ang paligid. Ang hangin parang tumatagos sa kanyang suot. Nanginginig si Ana habang naglalakad. Ay nako, dapat kumuha na ako agad ng taxi. Lumingali nga siya at napansin niya ang ilaw ng isang kotse sa kabilang kalsada. Walang gaanong sasakyan sa daan kaya naisip niyang tumawid na lang. 4 ang lane ng kalsada pero porsigido siyang makarating agad. Pero pagkatungtong niya palang sa kalsada, isang sasakyan ang biglang lumitaw mula sa kanto. Mabilis at may nakakasilaw na ilaw. Narinig niya ang preno, napatigil siya sa gulat, natisod at halos mabundol. Grabe ka! Gusto mo na bang mamatay? Galit na tanong ng lalaki. Sumigaw si Ana pabalik. Galit din kahit alam niyang siya ang may mali. Ikaw nga ang may kasalanan. Magmaneho ka ng maayos. Isang pamilyar na tinig. May halong biro, may pang-aasara. Aba, laging pareho ang mga taong nasa gitna ng kalsada. Hindi pa rin niya maaninag ng maayos ang mukha ng lalaki dahil sa liwanag. Pero parang pamilyar ito. Tutulungan na kita. Bumangon ka na. Naiiritang tumanggi si Ana. Ayos lang. May tumulong na. Pero sugutan yung tuhod at kamay ko. May presentation pa naman ako bukas. Paano na lang ang tingin ng kliyente sa akin? Sabihin mo na lang sa client mo na mahilig kang tumalon sa harap ng mga kotse. Natatawang sabi ng lalaki. Pero naiinis pa rin si Ana. Ang bastos mo? Pero fine. Ganyan ka talaga siguro. Kahit paano, ihatid mo na lang ako pa uwi. Responsibilidad mo ako ngayon kasi muntik mo na akong sagasaan. Mabilis siyang tumayo mula sa basang kalsada at pumasok sa passenger seat. Ikaw? Matthew ba yon? Tama ba? Nagulat si Ana nang makita ang mukha ng driver. Nakangiti namang sumagot si Matthew. Ako nga, naalala agad kita. Ana, di ba? Nagkatawanan silang dalawa. Anong tsansa na muntik na naman siyang masagasaan ng parehong lalaki. Alam ko pa naman kung saan ka nakatira. Magiliw na sabi ni Matthew. Malungkot na napangiti si Ana. Marami nang nagbago. May bago na akong address. Alam mo yung bagong mga apartment malapit dyan sa may tulay? Oo. Lumiwanag ang mukha ni Matthew. Oo, din ako. Magkapit-bahay pala tayo ngayon. Pero sorry kung okay lang. Okay lang ba itanong bakit ka lumipat? Dati may bahay ka, di ba? Naghiwalay kami ng asawa ko. Binili niya tong apartment para sa akin. Doon na sila ng kabit niya sa bahay namin. Mahina ang boses ni Ana. Nagulat at natahimik naman si Matthew. Akala ko masayang pamilya niyo. Ako rin. Akala ko. Pero hindi pala. Hindi ako mabuntis. Pero yung kabit niya, buntis agad. Ngayon sila nang masaya sa bahay namin. Ako, sa apartment naman. Sige na, tumahimik na tayo. May trabaho pa ako bukas. Sabi ni Ana para umiwas sa usapan. Tahimik si Matthew hanggang makarating sila sa bahay ni Ana. Magkapit-bahay tayo. Sana hindi ito ang huli nating pagkikita. Pero sana next time, hindi sa ganitong pangyayari.
Nakangiting sabi ni Matthew bago bumaba si Ana. Bahagya naman siyang napangiti. Salamat sa paghatid. Hindi agad nakatulog si Ana. Mag-uumaga na rin bago siya tuluyang napapikit. Iniisip niyang project at si Matthew, magaan kasama ang lalaki. Gwapo at may kung anong aliwalas na dala. Kinabukasan, nagising si Ana at napasigaw. Oh my gosh! Late na ako! Hindi siya magkandamayaw sa loob ng apartment. Isang mabilisang bihis, 10 minuto lang, nakabihis na siya, nakapagmaskara, nakapag-blush on, at nakatali ang buhok sa mahigpit na band. Napabuntong hininga si Ana at naiinis sa sarili. Dapat talaga nag-book na ako ng taxi kagabi pa. Ay nako. Pero bago pa siya mainis ng tuluyan, "Good morning, neighbor," sabi ni Matthew mula sa likod. Paglingon niya, si Matthew nakangiti at may dalang kape. Matthew, tulungan mo naman ako. Late na ako sa isang importanteng meeting. Tumakbo si Ana papunta sa kotse kung saan naghihintay si Matthew, ang bago niyang kakilala. Hingal si Ana at nagmamadali. Nagtrabaho ako halos buong gabi para sa project na to. Sobrang importante to, hindi lang para sa kinabukasan ko, kundi para na rin sa reputasyon ng kumpanya. Sabi ng boss ko, sobrang mitikuloso raw ng client at ako lang daw ang nakakaalam ng detalye ng project. Kaya ako lang ang pwedeng makakumbinsi sa kanya na ito ang tamang proyekto para sa kanya. Nakangiti si Matthew. Aba, paano naman ako makakatanggi sa isang magandang babae? Tinapunan niya ng tingin si Ana. Natural na ganda, halos walang makeup, magaan sa mata. Pero may kondisyon ako. Dapat mag-lunch tayo minsan. Nanbibirong sabi ni Matthew. Oo naman, kahit anong gusto mo. Tara na. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Ana. Pagdating nila sa opisina, mabilis na bumaba si Ana at tumakbo papasok sa building. Si Matthew, nakangiting nakatingin lang sa kanya habang papalayo. Sino bang matinong lalaki ang kusang palalampasin ang ganitong klase ng babae sa buhay niya? Pagkatapos magpark ng kotse, sumunod din si Matthew sa parehong gusali. Samantala, si Ana, hingal na hingal, parang lumipad papasok ng opisina. Buti umabot ako. Wes, nasilip mo na ba yung project? Ginawa ko ng lahat. Sobra pa nga. Ani Ana habang hinahabol ang hininga. May ilang tanong pa kasi. Yung construction kasi planong gawin malapit sa ilog. Paano kung bumaha? May halong kaba na tanong ni Wes. Kumuha si Ana ng lapis mula sa mesa at inilatag ang papel na may drawing. Ipinakita niya ang solusyon sa problema. Manghang-mangha naman si Wes. Ana, ang galing mo. Sa isang gabi, nagawa mo yung hindi naisip ng pinakamagaling kong tauhan. Ana, parating ng client at ikaw ng pag-asa ko. Ikaw ang magpe-present ng project, ha? Siyempre, huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ko to. Sabi ni Ana, puno ng kumpiyansa sa sarili. Habang sinisimulan ng meeting, may narinig siyang pamilyar na tinig. Pasensya na kung late ako. Pero, surprise! Nakangiting pumasok si Matthew. Matthew? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Ana. Aba, ako pala yung metikulosong client na dahilan kung bakit ka napuyat kagabi. Nakangiting sabi pa nito. Sa una, parang kabado si Wes. Pero nang nakita niyang magaan at masayang atmosphere sa pagitan ni Ana at Matthew, agad siyang kumalma. Good day, Mr. Suarez. So, magkakilala pala kayo ni Ana? Nakangiting sabi ni Wes at iniabot ang kamay. Nakipagkamay din si Matthew. Yes, Wes. Magkapitbahay kami. Kaibigan ko si Ana at mukhang magugustuhan ko ang project nyo. So, simulan na natin. Masaya ang takbo ng meeting. Humanga si Matthew sa pagiging profesional ni Ana. Kung tutuusin, lumapit na rin ako sa ibang kumpanya dati para sa ganitong proyekto. Pero palpak sila. Hindi nila naisip ang detalye kung paano maiiwasan ang posibleng pagbaha. Pero ikaw, Ana, nagawa mo. Sabi ni Matthew sa seryosong tono. Hindi lang naman ako. Team effort to. Lahat kami nagtrabaho sa project. Sabi ni Ana at medyo nahihiya pa. Napangiti si Matthew. Gusto ko lahat, Ana. Gusto rin sana kitang imbitahan sa site kung saan itatayo yung bahay. May ilang detalye rin akong gustong talakayin. Pwede ka ba bukas? Namula si Ana. Napatingin kay Wes, parang humihingi ng basbas. Napangiti naman ito. Ana, ang galing niyong magkaintindihan ni client.
Congratulations! Ikaw na ang mamumuno sa proyektong to hanggang sa matapos. Buong araw, masigla si Ana. Para bang unti-unti nang gumaganda ang takbo ng buhay niya. Halos hindi na iniisip ni Ana ang dating asawa niyang nagtaksil sa kanya. Pero ang mga tingin niya kay Matthew, hindi yon nakatakas sa mata ng kababata niyang si Wes. Si Matthew naman, hindi rin nagtatago ng paghanga sa magandang babae. At si Wes, na tunay na nais ang kaligayahan ni Ana, buong tiwalang ipinagkatiwala sa kanya ang proyekto. Alam niya kung gaano ito kahalaga para sa kaibigan. Pagkatapos ng isang araw sa trabaho, lumabas si Ana sa opisina. Nagpalingalinga siya. Ewan niya, pero parang naroon lang sa paligid si Matthew. Ano ba yan, Ana? Parang dalaga lang 20 years old ka pa ba? Pabulong na sabi ni Ana sa sarili. Nginitian niyang sarili at dumiretso sa pedestrian lane. Ayaw na niyang tumawid sa kung saan-saan lang. Kinabukasan ng umaga, gaya ng napag-usapan nila, naghihintay si Ana kay Matthew sa tapat ng gusali. Ayaw niya talaga ng mga taong hindi dumadating sa oras. Nang sa wakas ay nakita niya si Matthew mula sa malayo, hindi na niya napigilan ng inis. Hello, Matthew. Basang-basa na ako kakahintay dito sa ulan, kalahating oras na. Sabi ni Ana, may halong pagtatampo. Humihingal at humihingi ng paumanhin si Matthew. Pasensya ka na, Ana. Nakikiusap ako. Nagkasakit kasi si Eva kagabi. Tumaas ang lagnat niya. Hindi ko pa nakuha ang number mo kaya hindi kita matawagan. Hindi mo na matutuloy ang lakad natin. Nag-aalala ang tono ni Ana. Nako, Matthew, sorry. May magagawa ba ako para makatulong? Sa totoo lang, kailangan ko talaga ng tulong. Ayokong iwan si Eva ng mag-isa. Kailangan kong bumili ng mga gamot. Sabi pa ni Matthew. Okay, ganito na lang. Ako nang pupunta sa butika. Umuwi ka na. Ako nang bahala rito. Isulat mo na rin ang number mo. Kung may kailangan pa kayo, tawagan mo lang ako kahit anong oras. Sige, anong apartment number mo? Bibilhin ko agad yung gamot. Sabi naman ni Ana. 15 minuto lang, nakabalik si Ana mula sa supermarket. May dala siyang prutas at gamot na nasa listahan. Hubarin mo na yung suot mong coat at pumasok ka. Tulog si Eva. May tinimpla na akong tsaa. Basa ka pa at ayoko namang magkasakit ka dahil lang sa pagtulong mo sa amin. Malambing at nagpapasalamat na sabi ni Matthew. Tinulungan ni Matthew si Ana na alis ng coat at inimbitahan siya sa kusina. Nagulat si Ana sa loob ng apartment. Simple at payak. Wala sa ayos ng bahay ang impresyong mayaman si Matthew. Alam niyang malaki ang halagang kailangan para sa project na pinapasimulan ni Matthew, pero sa kalagayan ng tirahan nito, malinaw na hindi siya mayaman. Habang nagtsatsaa, nag-usap sila ng masinsinan. Isa sa mga maging paksa, ang anak ni Matthew, si Eva na 5 taong gulang na. Nung ipinanganak si Eva, normal naman ang lahat. Pero pagkalipas ng ilang buwan, nalaman namin na mayroon siyang congenital heart defect. 1 taon siya nung inoperahan. Salamat sa Diyos, naging maayos ang operasyon at mabilis naman siyang nakabawi. Pero hindi doon nagtapos ang pagsubok. Pagkalipas ng 1 taon mula sa operasyon, nagkaroon siya ng asthma. Ginawa ko ang lahat para sa kanya, pero hindi pa rin siya lubusang gumagaling. Sabi ng mga doktor, dapat madalas siyang dalhin sa labas ng syudad. Kailangan daw ng malinis na hangin at baka raw sa ganoong paraan, tuluyan siyang gumaling. Kaya raw naisipan ni Matthew na magpatayo ng bahay sa labas ng lungsod kahit pa malapit ito sa ilog. Ikaw lang ang tao makakatulong sa akin para masolusyonan ang baha sa lugar. Pasensya ka na, Matthew, pero gusto ko lang itanong, anong trabaho mo? Ang hirap siguro magpalaki ng anak ng mag-isa. Parang ikaw ng nanay at tatay ni Eva. May pag-aalinlangan na tanong ni Ana. Napabuntong hininga si Matthew. Sobrang hirap. Lalo na pag may sakit si Eva. Pero kapag okay siya, dinadala ko siya sa daycare. Tapos ako naman, diretso na sa trabaho. Isa akong mekaniko sa technical service station. Dugtong pa ni Matthew habang nakatingin sa kanya. Ha? Paano mo nagagawang pagsabay-sabayin lahat? Namamanghang tanong ni Ana. Sanay na rin siguro ako. Wala naman kasi akong ibang maaasahan para kay Eva. Kaya kailangan kong kayanin lahat ng mag-isa. Ngiti lang ang naisagot ni Ana. Kitang-kita niyang pagod kay Matthew pero hindi nito pinapansin para sa anak. Ngayon,
Sinusubukan namin gawin lahat ng magkasama ni Eva. Sabi kaming magsimula sa pagpapatayo ng dream house namin. Sa kapag natapos na yon, siguro naman giginhawa na rin kahit papano. Sumulyap si Ana habang umiikot ang kutsarita sa tasa ni Matthew. Tuloy lang siya sa kwento. Yung kababata ko, nagtayo siya ng sawmill sa isang baryo malapit sa lote ko. Sabi niya kailangan daw niya ako. Magaling daw kasi akong magputol ng kahoy. Nagulat si Ana. Wow, marunong ka pala sa ganyang trabaho? Tumango si Matthew. Aba oo, buong buhay ng tatay ko, yan ang ginawa. May negosyo kami noon ng word processing. Profitable naman yon. Pero nung namatay si Mama, nagbago ang lahat. Nagpakasal uli si Papa, binenta ang negosyo at binigyan niya ako ng malaking pera mula ron. Saglit na natahimik si Matthew bago muling nagsalita. Ang gusto ko noon, makalayo, kaya lumuwas ako sa syudad. Nag-aral ako ng Agricultural College. Alam ko lahat ng tungkol sa forestry. Kaya lang, walang demand sa kursong yun dito. Kaya naging mekaniko na lang ako. Kumikita naman ako ng maayos. Sapat na para sa amin ni Eva. Tahimik si Ana. Nakikinig lang. Ibang klaseng lalaki si Matthew. Hindi niya akalaing may ganitong klaseng tao pa pala sa mundo. Simple, sincere, may respeto sa kausap, at higit sa lahat, may malasakit. Nagpatuloy ang kwentuhan nila tungkol sa mga plano ni Matthew at unti-unti nahuhulog na ang loob ni Ana. Hindi lang dahil sa kwento, kundi sa mga mata nitong puno ng senseridad at sa ngiting may tinatagong lambing. Hindi nila namalayang pumasok na pala si Eva sa kusina. Daddy, sino po yung babae? Pabulong na tanong ni Eva. Eva, anak, kumusta ng pakiramdam mo? Halika rito. Ipapakilala kita sa kaibigan ko. Si Ana, nakatira lang sa tabi natin. Dumalaw siya kasi nag-aalala siya sa'yo. Nakangiting sabi ni Matthew. Lumuhod si Ana sa harap ng bata. Hello Eva, ako si Ana. Natutuwa akong makilala ka. Ako rin po. Maganda ka po. May anak ka rin? Nakangiting tanong ni Eva. Nalungkot si Ana, pero sinagot niya pa rin ang tanong nito. Wala. Pero gusto ko sanang magkaroon ng matalinong anak kagaya mo. Kung okay sa inyo, order tayo ng pizza at manood ng movie. Day off natin bukas. Bonus, sabi pa ni Matthew. Yay! Kasama din po ba si Tita Ana? Sabi ni Eva at tuwang-tuwa. Napatingin si Matthew kay Ana, parang nangungusap ang mga mata. Kung tatanggapin niyo ako sa team niyo, masaya akong sumama. Malambing na sabi ni Ana. Hinaplos niya ang magulong buhok ni Eva na agad namang sumandal sa kanya at ipinatong ang ulo sa kanyang balikat. Naantig si Ana. Totoo, wala siyang maipaliwanag na dahilan pero ang init ng bata at pagiging bukas ng loob nito ay tumagos sa puso niya. Mula noon, tuluyan ang namumukadkad ang pagkakaibigan ni Ana at Matthew. Si Eva, tuwang-tuwa na si Ana ay palaging bisita sa bahay nila. Naging masaya ang mga sumunod na araw kasama sa mga simpleng aktibidad gaya ng board games, panonood ng documentaries tungkol sa hayop at paminsan-minsan pumupunta pa sila sa amusement parks pati na rin sa zoo. Makaraan ng ilang buwan, hindi na ma-imagine ni Ana ang buhay niya na wala si Matthew at Eva. Ganoon din naman ang mag-ama. Si Ana na ang naging mahalagang parte ng kanilang mundo. Mabilis ang pag-usad ng construction ng ipinapagawang bahay ni Matthew. Dahil sa kahusayan ni Ana sa trabaho, ipinagkatiwala ni Wes sa kanya ang isa na namang komplikadong proyekto. At muli niya itong hinarap ng buong galing. Ngayon, si Ana na ang kinukonsulta ng mga empleyado sa mahihirap na issue. Hindi siya kailanman tumangging tumulong. Isang araw, napansin ni Ana na parang may bumabagabag kay Wes habang nasa opisina ito. Kumatok si Ana sa pinto habang may dalang kape. Pwede ba akong pumasok, Wes? May tinimpla akong kape. Napangiti si Wes kahit halatang may iniisip. Ana, syempre, pumasok ka. Lagi kang welcome dito. May nangyari ba? Parang may bumabagabag sa'yo. Napabuntong hininga si Wes. Tama ka. Tungkol to kay Christopher. Binigyan ko siya ng pera. Naalala mo ba? Nagkakaproblema raw siya sa negosyo. At si Ellen, nanganak na. May anak na silang lalaki. Ngayon, hinihingi niya na agad yung pera. At hindi lang yun, Ana. Sinabi niya rin na yung apartment na tinitirhan mo,
hindi na raw niya babayaran ng loan kasi may sarili na siyang pamilya. Tumango si Ana at malungkot na napangiti. Ayun na nga, alam ko na darating din yan. Nagulat nga ako nung una na yung property ay kinuha niya pa through credit. Pero sabi niya babayaran niya raw regularly. Gaya ng dati, niwala naman ako. Pero yan, niloko na naman ako. Nag-loan pa siya, hindi naman pala niya kayang bayaran. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano niya nagawa sa'yo to. Ilang taon kayong magkasama tapos ganito? Ibinenta mo yung sarili mong bahay noon para sa bahay na yon na ngayon ay tinitirhan na nila ng bago niyang pamilya. Naiinis na sabi ni Wes. Huwag ka mag-alala, Wes. Nasa pangalan ko pa rin naman ang apartment. Kumikita ako ng maayos at may boss akong sobrang bait. Ako na ang magbabayad ng loan. Isa lang tong mahalagang leksyon sa buhay. Naging tanga ko noon. Bata pa kasi at hindi ko naisip na ganito palang kahihinatnan. Pero may anak na siya ngayon. Noon pa niya gustong magkaroon ng anak. Siguro dapat isipin niya ang kinabukasan ng anak niya. Medyo naiinis pa rin si Wes. Ana, awa pa ba talagang nararamdaman mo sa kanya? Sa lahat ng ginawa niya sa'yo? Masakit, oo. Pero hindi ko na rin kayang magkimkim ng galit. Tsaka hindi naman ako nag-iisa. Nandyan ka. Nandyan si Gwen. Sapat na yon. Napangiti si Wes. Tama ka dyan. At dahil sa lahat ng kontribusyon mo sa kumpanya, deserve mong bigyan ng increase sa sahod. Nagulat si Anne at natuwa. Salamat, Wes. Pwede ba akong maaga umalis ngayon? Tapos na rin naman ang mga trabaho ko. Bibili lang ako sa tindahan. Birthday ko kasi ngayon. Aba, oo nga no. Happy birthday, Ana. May plano ka ba mamaya? Napangiti si Ana bago sumagot. Oo, pinili namin ni Matthew yung gift. Kukunin na lang namin. Aba, kayo na pala ni Matthew Mukhang seryoso na yan Napangising sabi ni Wes. Natawa si Ana pero halatang kinikilig. Ewan ko ba? Pakiramdam ko dapat ako magtiwala ulit sa tadhana. Si Matthew, mabuting tao siya. Si Eva, anghel yung batang yun. Binuhay nila ako ulit. Ana, kumikislap ang mga mata mo. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Pag ang tadhana ang kumatok, buksan mong pinto. Nakangiting sabi ni Wes. Napaluha sa tuwa si Ana. Salamat talaga, Wes. Kung wala ka at si Gwen, siguro nasiraan na ako ng ulo sa lungkot. Pero ngayon, masaya ako. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Namamangha si Wes habang nakatayo sa terrace ng bagong bahay ni na Ana. Grabe, ang ganda ng pagkakagawa nito. At yung pagkakadesenyo nito sa gilid ng ilog, walang baha ang makakaperwisyo dito. Kailan kayo lilipat? Hinimas ni Ana ang bilog niyang tiyan, nakangiting nakatingin kay Matthew. Kapag dumating ng tamang panahon, niyakap siya ni Matthew at hinalikan sa pisngi. Kaunting finishing touches na lang sa loob ng bahay. Pero sa ngayon, sa syudad muna kami maninirahan habang hindi pa ipinapanganak ang baby. Napakasarap makita kayong masaya. Ang pamilya ni Ana, pamilya ko rin. Huwag kayong mag-aatubiling humingi ng tulong kung kinakailangan. Napangiti si Matthew. Salamat, Wes. Actually, kailangan ko rin ng tulong. Bala ko na talagang pumasok sa woodworking. Parang isda sa tubig ako sa trabahong yun. Magtatayo na ako ng sariling production. Walang problema. Pero isa lang ang kondisyon ko. Huwag mong agawin si Ana sa trabaho sabi ni Wes habang tumatawa. Tumawa rin si Ana. Huwag kang mag-alala. Hindi rin kita iiwan, Wes. Utang ko sa inyo ni Gwen kung nasan ako ngayon. Tara na, puntahan natin si Gwen at ang mga bata. Baka namimiss na tayo ng mga yon. Pagdating nila sa bahay, nakita nilang naglalaro ng bola ang mga bata sa labas. Si Gwen naman, abalang inaayos ang mesa, dala niyang mga pagkain na inihanda niya mula pa sa bahay. Unti-unti nang bumabalik sa ayos ang buhay ni Ana, ang babaeng minsang iniwan at niloko. Naayos niya ng issue sa apartment, salamat sa abogado ang kinuha ni Wes. At dahil sa maayos na sweldo, tuloy-tuloy na rin ang bayad niya sa mortgage ng bahay. 6 na buwan pagkatapos ng unang pagkikita nila ni Matthew, ikinasal na sila. Masayang-masaya si Eva dahil may nanay na rin siya tulad ng mga kaibigan niya. Ang samahan nila ni Ana, parang tunay na mag-ina. May tiwala, may lambing, may kwentuhan. Si Matthew, sobrang thankful sa asawa niya, lalo na't ang laki ng naitulong nito sa pagpapalaki kay Eva. Excited na si Eva, malapit na raw siyang maging ate.
Kasama ni Anna, mamimili sila ng mga gamit ng baby. At si Anna, sanay na sa bagong buhay. Para bang hindi niya na kayang mabuhay nang wala sina Matthew at Eva. Isang araw, nasa out-of-town work si Matthew, kaya si Anna nagpunta sa women's clinic para sa regular check-up. Si Gwen ang nagbantay kay Eva, sakto kasi nasabik na rin makalaro ni Tommy ang kaibigan niya. Good news ang hatid ng check-up. Okay ang baby, normal ang tibok ng puso, at kahit medyo may edad na si Anna, walang komplikasyon ang pagbubuntis. Masaya ang pakiramdam ni Anna, kaya naisip niyang dumaan muna sa mall at baka may makita siyang laruan para kina Eva at Tommy. Pero isang hindi kanais-nais na sorpresa ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Christopher, ang ex niyang matagal niya nang hindi nakikita. Tumigil ito sa paglalakad, napatingin sa tiyan ni Anna. Ana? Grabe, ang bilis mo namang nakamove on. Mukhang hindi ka masyadong nalungkot ah. Gulat na sabi ni Christopher. Hi Christopher, hindi mo na dapat alamin yan. Narinig kong may anak ka na. Congrats, sana masaya ka. Pero wag mo na akong kausapin, may lakad pa ako. At tuloy-tuloy lang si Anna. Naiwan si Christopher na parang estatwa, nakatitig habang papalayo na siya. Pag-uwi ni Christopher, sinalubong siya ng anak niyang maliit. Si Ellen, nakaupo lang sa sofa, busy sa cellphone. Uy, Ellen, kakain na ba tayo? Naiinis na tanong ni Christopher. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Ellen. Pinadala mo na ba yung pera sa card ko? Kanina ko pa hinihintay. Yun lang ba? Wala ka na bang ibang sasabihin sa akin? Parang nag-iiba ka na lately. Puna ni Christopher sa kanyang kinakasama. Napasimangot si Ellen. Hindi ako iba. Ayoko lang yung ini-ignore mo ako. Simple lang naman ang hinihingi ko, hindi mo pa maibigay. Hindi yun hiling. Utos na yan. Alam mong gipit ako sa trabaho ngayon, dapat matuto tayong magtipid. Nagtaas ng kilay si Ellen. Dati may asawa kang matipid. Ano nga nangyari? Biglang uminit ang ulo ni Christopher. Huwag na huwag mong lalaitin si Anna. Hindi mo siya maikukumpara sa'yo. Kung hindi lang dahil sa anak natin. Hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Tumayo siya at dumiretso sa playroom para alagaan ang anak. Si Ellen, napansin din na medyo nasobrahan na siya kaya tumayo at nagluto para sa asawa. Tahimik si Christopher habang nakikipaglaro sa anak, pero hindi niya mapigilan ang isipin ang sinabi ng bata. Kumain daw siya ng ice cream at may kalaro siyang uncle. Napaisip si Christopher. Nasa bahay lang daw sila, sabi ni Ellen, pero parang iba ang kwento ng kanyang anak. Gabi na, pero kahit anong pilit, hindi maalis ni Christopher sa isip si Anna. Nakita niyang mas gumanda pa ito ngayon at bagay na bagay dito ang pagbubuntis. Hindi niya matanggap, masaya na si Anna sa piling ng iba. At sa bawat ulit ng alaala, tila lalo siyang pinasasabik ng selos at panghihinayang. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na si Christopher papunta sa trabaho. Gaya ng nakagawian. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na si Christopher papuntang trabaho gaya ng nakagawian. Pero bago pa siya lumabas ng bahay, bigla niyang sinabi kay Ellen, Pinadala ko na sa card mo yung pera. Pwede mo nang ayusin yung wardrobe mo. Ngumiti si Ellen sa narinig at halos mapatalon sa saya. Yumakap siya agad kay Christopher. Thank you. I love you. Ang sweet mo talaga. Sige na, magkita tayo mamaya. Nginitian lang siya ni Ellen. Marahang inalis ang mga braso nito sa leeg niya at umalis ng bahay. Pero ang totoo, hindi siya nagtungo sa trabaho. May balak siyang sundan sa Ellen. Gusto niyang malaman kung totoong mamimili lang ito kasama ang anak nila. Hindi nagtagal, nadismaya si Christopher sa kanyang nadiskubre. Pagkaalis ni Ellen ng bahay, agad siyang sumunod sa kotse. Maingat siyang nagmaneho para hindi siya mapansin. Napaisip na agad siya nang mapansin niyang dumiretso si Ellen sa isang residential area. Doon siya huminto sa harap ng isang 10 palapag na gusali. Binuhat ang anak at pumasok sa loob. Tahimik lang si Christopher, naghintay sa kotse. At halos gabi na bago pa lumabas si Ellen, kasama ang isang lalaking may buhat na anak nila sa balikat. Kumulo ang dugo ni Christopher pero pinigilan niya ang sarili. Gusto muna niyang malaman ang buong katotohanan. Samantala, sa kabilang dako, masaya sina Matthew at Anna. Tapos na ang pinapangarap nilang bahay. Plano nilang doon mag-spend ng weekend kasama sina Wes at Gwen.
Love, punta lang ako saglit sa dati kong apartment. Magdidilig lang ako ng halaman doon dahil ilang araw din tayong wala. Kaya mo bang mag-isa? Isama mo na kaya si Eva? Oo naman, mas mabilis pa nga kami kapag magkasama kami ng anak mo. Masayang tumulong si Eva. Nagdidilig habang kumakanta pa ng pa-jingle-jingle nang biglang may kumatok sa pinto. Baka daddy mo na yan. Pakibukas nga anak. Pero tanungin mo muna kung sino ha? Sige po mama. Paglapit ni Eva, tinanong niya kung sino ang nasa labas. May narinig siyang boses na hindi pamilyar, kaya tinawag niya agad si Ana. Pagtingin ni Ana sa butas ng pinto, nagulat siya nang makita si Christopher. Christopher, anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Ana. Ana, kailangan nating mag-usap. Ang tanga ko. Patawad sa lahat. Pwede ba tayong magsimula ulit? Desperadong sabi ni Christopher. Eva, i-check mo nga kung nadiligan lahat ng halaman. Mag-uusap lang kami sandali ng taong to. Tumango si Eva at pumasok sa loob. Christopher, nasisiraan ka na ba ng bait? May sarili na akong buhay. Buntis ako at masaya kami ng asawa ko. Mariing sabi ni Ana. Oo, sinabi ko dati na masaya na ako. Na magkakaanak na rin ako. Pero mali lahat. Niloko lang ako ni Ellen. Hindi ko pala anak yung bata. Nagpa-DNA test ako. Anak niya yun sa iba. At habang nasa trabaho ako, palihim siya nakikipagkita dun sa tatay ng bata. Gamit ang pera ko. Naluluhang sabi ni Christopher. Ngayon mo lang naramdaman yan? Ganyan din ang pakiramdam ko nung niloko mo ko. Pero tandaan mo, hindi kita niloko. Tapat ako. Ikaw ang sumira ng pamilya natin. At ngayon, kung bakit hindi tayo nagkakaanak, hindi pala ako may kasalanan. 'Di ba? Hindi ako ang may problema. Ikaw yon. Puno ng paghihinagpis ang boses ni Christopher. Patawad, Ana. Bumalik ka na. Mamahalin ko ang magiging anak mo. Wala na akong iba. Huli ng lahat. Umalis ka na. Hindi na kita babalikan, Christopher. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Matthew. Narinig niya ang huling bahagi ng usapan. Love, ang tagal niyong dalawa. Nagpa-check up lang ako. Nandito na sina Wes at Gwen at sabik na si Tommy kay Eva. Sabi ni Matthew, kalma pero matigas ang boses. Lumingon siya kay Christopher at malamig na tinanong. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Akin ang apartment na to. May karapatan ako. Mariing sagot ni Christopher. Akin lang ang asawa ko. At siya lang ang may-ari ng apartment na to. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagiging tunay na lalaki? Kung wala ka ng karapatang igalang, huwag ka nang magpakita dito. Mariing sabi ni Matthew. Umalis ka na, Christopher. Tapos na ang lahat. Wala nang nasabi si Christopher. May luha siyang pinunasan habang dahan-dahang lumabas ng pinto. Patawad, Ana. At ikaw, sabi niya sabay tingin kay Matthew. Alagaan mo siya. Walang katulad si Ana. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pakakawalan. Matigas na sabi ni Matthew habang nakatitig kay Christopher. Lumapit si Matthew sa asawa niya. Ayos ka lang ba? Oo, love. Masaya ako. Eva, tara na anak. Sabay-sabay silang lumabas ng building. Isang masayang pamilya. Pero sa kabilang kalsada, may isang lalaking nakaupo sa kotse. Mahigpit ang hawak sa manibela. Si Christopher yon, tahimik na pinapanood ang pamilyang hindi na niya kailanman makukuha. Lumipas ang 3 taon, isang masayang barkada ang nagbabakasyon sa tabi ng ilog sa isang malaparaisong lugar. Habang abala sina Matthew at Wes sa pag-iihaw, tinuturuan naman ni Eva at Tommy ang batang kapatid nila kung paano magbike. Sa gilid ng ilog, nakahiga sina Ana at Gwen sa soft lounge chairs. Pinagmamasdan ang mga mahal nila sa buhay. Alam mo Gwen, minsan hindi pa rin ako makapaniwala na ganito ng buhay ko ngayon. Nakakatakot isipin kung paano kaya ako mabubuhay kung wala sila. Hindi naman siguro magiging iba. Deserve mo yan. At sorry, pero naiinggit ako sa'yo. I mean, sa magandang paraan ha. Parang honeymoon kayo araw-araw. Nakangiting sabi ni Gwen. Tama ka. Pakiramdam ko may pakpak ako. Si Matthew, siya talaga ang katuwang kong itinadhana. At alam mo ba, malapit ko nang tapusin yung project ng bahay ninyo. Magkakalapit na tayo. Tuwang-tuwa na sabi ni Ana. Naglakad palapit si Matthew, hawak ang platito. Girls, luto na yung karne. Tara na habang mainit pa. Napangiti sina Gwen at Ana. Pinagmasdan sina Wes at Matthew.
At wala silang ibang masabi, kundi, swerte tayo. Sa sandaling yon, sa gitna ng tawanan at pagmamahalan, lubos ang pasasalamat ni Ana sa lahat ng nangyari. Mabuti man o masama, lahat yun ay nagtulak sa kanya patungo sa tunay na kaligayahan. Ngayon, alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal, pamilya at bagong simula. At sa bawat araw na dumaraan, habang pinapanood niya sina Matthew at ang mga bata, tahimik siyang nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa buhay kahit 40 years old na siya. Habang nagkakasiyahan sa tabi ng ilog, napansin ni Ana ang anak niyang si Eva na tuwang-tuwa habang tinutulungan ng bunso na magbike. Si Tommy naman ay panay ang sigaw ng, "Kaya mo yan!" habang tumatakbo sa likod ng bisikleta. Nilapitan niya si Matthew. May hawak na baso ng juice at sandwich para sa kanya. "Love, uminom ka muna. Kanina ka pa nakatitig sa kanila." Ang saya nilang panoorin, ano? Kung titingnan mo yung mga bata, parang wala silang iniisip kundi ang saya lang. Ganyan ka rin ngayon. Ang sarap sa pakiramdam na makita kang payapa. Ana, salamat kasi ako ang pinili mo. At salamat kasi pinakita mo sa akin kung anong ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Napayakap si Ana sa asawa at sa mga sandaling yon, dama niya ang buong mundo sa loob ng mga bisig ni Matthew. Hindi man niya nakuha ang inaasahang buhay noon, mas higit pa ang kapalit na dumating. Habang pinagmamasdan nila ang mga anak, dama nilang buo na ang pamilya na kanilang pinangarap. Sa malayo, may isang kotse ang huminto. Isang lalaki nakasuot ng simpleng polo at may dalang isang maliit na papel ang bumaba. Si Christopher. Dati siyang makisig at matikas pero ngayon, kita sa mukha ang pagod at pagsisisi. Inabot niya ang papel sa guard ng subdivision, isang imbitasyon sa isang maliit na exhibit na magpapakita ng mga painting ng isang dating negosyante na nalugmok pero muling bumangon sa tulong ng sining. Tumango ang guard at tinanong kung gusto ba niyang ipahatid ito. "Hindi na. Para sa kanya lang yan. Ayokong gambalain pa ang buhay niyang buo na." Mahinang sabi ni Christopher. Sa pag-alis ni Christopher, hindi niya na muling nilingon ang bahay. Binitiwan niya ng nakaraan, dala ang kapirasong pag-asa na kahit huli na ang lahat, maaalala pa rin siya bilang isang taong natutong magpakumbaba sa huli. Walang sino man ang perpekto. May mga pagkakamali tayo nagagawa na minsan hindi na pwedeng itama. Pero ang mahalaga, natututo tayo. At kung ikaw ang taong nasaktan at iniwan, tandaan mo, pwedeng magsimula ulit. Kahit sa edad na 40, kahit sa edad na 60. Walang pinipiling panahon ang tunay na pagmamahal. At kapag dumating ito, yakapin mo dahil hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa pag-ibig, hindi laging sapat ang tagal ng samahan. Hindi sukatan ang mga taon kundi kung paano ka pinahalagahan sa bawat araw. Minsan, ang sakit ay paalala na kailangan nating piliin ang sarili, muling bumangon, muling magpakatatag at muling magmahal. Hindi sa iba, kundi sa sariling matagal nang nakakalimutang unahin. Lagi ring tatandaan, sa buhay mag-asawa, hindi sapat ang ginto, bahay o pangalan. Ang tunay na halaga ay ang pagmamahalan, pagkalinga at respeto. Minsan, kailangan nating muling kilalanin ang sarili natin para maalala kung anong uri ng buhay ang deserve nating ipaglaban. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.